Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Okay, salamat sa Diyos at nasa isang magandang pinagpalang araw na naman po tayo ngayon na binigyan po tayo ng nakakataas na tayo po ay mag-usap muli ngayon sa talakayan natin. At magandang araw po sa lahat. Happy viewing po sa mga tagapakinig, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga kababayan sa buong mundo. Tayo po ay mapapunood ng live saan man lugar dahil sa internet or sa data. Pag-usapan po natin regarding po sa kalusugan at pangkabuhayan. Ito po uli si Mercedes Tobias, isang health advocate, a businesswoman, entrepreneur po, at ito po ang programang tatalakay about pangkalusugan at pangkabuhayan. Okay, dumako po tayo ng nakaraan, medyo nawalan po tayo ng sound on the first 22 minutes ng ating pagtatalakay. So, ang napag-usapan po natin doon ay about the health, skin, anti-aging, at tungkol sa mga pag-aayos ng ating mga balat, sa ating mukha, sa ating katawan, kung paano po alagaan, tinuro po natin. But yung last part na po yung na-discuss doon. Now, dumako naman po tayo sa holistic therapy. Yan po ang topic natin ngayon. At matatanong natin, ano ba ang holistic? Ang holistic po pala ay isang Greek word siya na they called it hola. Yan, meaning whole. At ito po ang tandaan natin when it comes sa holistic, meron po tayong acronym dito. We called it PEMS. So, P-E-M-S. It is pertain po sa physical health, okay? Tapos, emotional health, at M is mental health, at yung huli po, yung spiritual health. Yung physical health po, yung about the mga body aching natin, mga chronic pain na hindi natatanggal pa ulit-ulit, yung tension, yung fatigue, the stress, yan po yung physical health. Yung emotional health naman po, yung feeling shots parang malungkot, may anxiety, worrying of nothing, yun yung mga may emotional health po ang naka-address doon. At yung mental health naman po yun ay nililimit yung manifestation ng isang taong may depression. At negative po siya sa lahat ng mga nangyayari sa kanyang paligid o sa kanyang sarili. Kaya po dumarating sa punto na napag-aralan din po natin about mental, okay? Na tatanungin niya ang sarili, I am not good enough po ba ang kanyang parating na sa isip? Hindi ba siya magaling? Hindi ba siya enough para to think everything? O hindi ba siya matalino or what? Ganyan, pwede po. At yung spiritual health naman ay sometimes ang feeling empty. Kumbaga iniisip po natin na parang nalo-lost tayo, incompetent at disconnected sa lahat ng ating ginagalawan sa ating pang-araw-araw na buhay. Yun po ang may problema ng spiritual health.
Ngayon, yung sinasabi po natin na holistic therapy. What is a holistic therapy? Sa holistic therapy po ay pag-uusapan natin mga types, iba-ibang holistic types, yung technique, yung kanyang paano po ito malulunasan, ang magiging benefit at magiging effective, at mga bagay na dapat nating i-consider. At paano po natin ito magiging aware tayo sa isang kumbaga therapy na mangyayari na gagawin ng isa o kahit sino man sa atin. So, dito po tayo sa sometimes ang holistic therapy po ay nire-refer po niya sa isang psychotherapy. Pag-iisip na way kung papaano po ang isang tao ay may pagkukulang sa kanyang mental. Okay? Emotional difficulties po, nahihirapan po siya. Yung inner self-being niya po, parang hirap po siyang i-recognize. At yun po, kung kaya't kailangan, nakasentro po yun, psychotherapy ang kailangan, dahil yun po, ang i-incorporate po natin doon, yung psychotherapy, ang practice po meron traditional or non-traditional treatment to help individual na person, okay, na may ganitong klaseng problema sa pag-iisip, kung kaya't or sa physical or sa spiritual na factor. Kaya with this, kailangan po alamin natin ano po ba talaga ang nakakaapekto sa isang tao na merong ganito, kung kaya't inire-recommend po natin na dumaan sila sa isang therapy, okay, yung pag-aalaga or proseso, okay, para ma-overcome nila yung problema na yon na nararamdaman. At ano po ba pala ang type ng holistic therapy? Okay, yung sinasabi po ay eclectic or integrative therapy. Yun po yung directly na multiple tradition po or technique in order para yung isa ay mai-address yung kanyang kailangan doon. At yung mind-body therapy naman po ay isang group or technique na nakapokus lang po yon sa paano ma-improve yung kanyang body function, including yung relaxation. Sunod sa inyo sa medyo kasi po yan, sobrang init sa labas. Nararamdaman yung init natin. At yung somatic therapy naman po ay isang body that utilize a strategy po na kailangan po natin i-address. Okay, like for example, yung breath work, kailangan mag-dance, kailangan mag-meditate, dahil para ma-overcome o magamot yung sometimes na traumatic situation o traumatic experience, yung tulad ng stress or merong pag-iisip na naging cause sa kanya na kumbaga kailangan iayos or i-correct ang isang bagay na yon. Dahil sabi nga ang somatic ay isang idea siya na kumbaga pumasok sa isang buhay ng isang tao at na-stored, kumbaga na punta sa mind niya at hanggang naaapektuhan yung mind niya, pati yung buong katawan, yan, nagkakaroon ng reaction. Yun po yung somatic therapy. At yung spiritual therapy, okay, yun naman po yung belief na system na kailangan i-uplift natin yung spiritual life natin. Number one sa God. At paano po i-explore yun. Mga problema na nahaharap sa isang tao na nagkukulang sa spiritual. Yun. So, bali, 4 po pala ito ang type ng holistic therapy, eclectic integrated therapy, the mind-body therapy, somatic therapy, at spiritual therapy. Ano po yung techniques naman ng holistic therapy? Meron po, kailangan po yung technique ay
ang bawat isa po ay kailangan maintindihan nila ano po yung mga sintomas nito. Yan. Kailangan po aalaman natin at magkaroon din ng strategy po ang bawat isa at magkaroon sila ng awareness kung papaano maintindihan yung isang may problema sa pag-iisip, sa katawan, at paano mag-i-interact yung relationship niya with that na problema when it comes sa mental health ay nagkukulang. Okay, may mga technique po pala yun. Sabi nga nila, kailangan dadaan ang isang tao sa technique na ito. Ano po ba yung mga technique na yun? Number 1 po yung acupuncture. Okay, yung acupuncture naman po ay ginagamit ito, mga fine needles po siya. At malinis po siya at ini-insert po iyon sa various point of the body at nai-stimulate po iyon sa blood, sa nerve, sa skin at the body para po magkaroon ng epekto once na yung needle ay na itusok po sa ating buong katawan. May mga certain point po at pinag-aaralan to po ng masusi sa mga practitioner ang acupuncture. Dahil kung magkamali sila ng tusok ng needles with that, nag-originate po ito sa China, sa Japan, or sa India, talaga po maraming nagpa-practice po dito ng acupuncture. Now, meron isa pa po, yung number 2 ay yung reflexology. Yung reflexology po ay ina-apply po yun sa applying, may pressure po siya na massage on the certain area sa paa, sa kamay, or sa ear para po ma-encourage ang isa na magkaroon siya ng ma-relieve yung kanyang stress or tension o yung kanyang feeling na gumaling. Kailangan po i-reflex din yon. At yung breath work na sinasabi naman ay pahinga. Kailangan din po pala ng pahinga. Kala natin, dahil sa pahinga or nap of sleep ay isang magandang technique din po yun para therapy din po siya sa atin para kumbaga mag-circulate yung ating yung nerves, yung ating fluid and blood ay magkaroon siya ng kumbaga pahinga konti. Kumbaga sa motor, kasi kapag binirit natin ang motor, di ba po, ang nangyayari ay nag-breakdown. So, ganun din po ang ating katawan. Kailangan din sometimes ng pahinga. Okay? At yung isa naman po, yung number 5, ay yung guided imaginary. May mga gabay po ito, mga koleksyon ng mga imahe na isang therapist na siyang ginaguide ang isang may problema. Ginagamot po ito sa pamamagitan ng mga bagay na ipinakikita ng mga images at doon tinitignan kung gaano yung kanyang mental apekto or mag-absorb doon sa mga images. At alam po na ng kapag-aral ng isang psychologist, alam po niya kung paano i-handle yon. At yung isa naman po ay yung hypnosis. Number 6 is hypnosis, ay gamit po sometimes nila yung mga pendulum at mga anything materials na ipopokus doon yung isang pasyente at ipapakita at tatanungin ng parang wala siya sa sarili na kumbaga kinukuha yung kanyang center na mind para mag-concentrate at magkaroon ng magandang response doon sa isang nagtatanong. Okay, yung isa, yung massage, yun po ang uso naman po yun dahil manual po ito, ginagamitan po ng hands, ng movement, para at minamanipulate po niya para yung mga muscles, yung tissue po ng katawan ay magkaroon ng magandang circulation sa buong katawan. At yung isa naman po ay yung meditation. Okay, ang meditation po ay yung isang bagay na parang gising ka, pero yung awareness mo ay parang tulog. Tipong yoga. Yan, yoga treatment na sinasabi. At yung isa naman, yung mindfulness, parang mawawala ka sa sarili mo for the temporary, for a time.
being na sinasuggest ng therapist kung papaano yung pag-iisip to make it rest din. Okay, yung Reiki naman, yung Reiki is healing technique naman po na isang therapist na china-channel niya yung energy para mag-transform doon sa pasyente. Para mag-activate po yun once na hinawakan po niya, ay magkakaroon ng healing process. At sabi nga nila, ang ating kamay ay may healing. Okay? At yung Tai Chi naman po ay tipong karate yan. Kailangan din po kasi lahat po ng ating body parts ay gumagalaw. Kailangan din po yon ng isang technique para sa isang holistic therapy. Now, papaano ba na matulungan? Okay? Yung ng therapy, ang isa na may problema ng psychological condition. Isabihin may problema sa pag-iisip. Okay, dahil iyon ay nakukuha pala yun. Number one, sa addiction. Okay, yung addiction, it's not only in drug, but also in materials or something na kung ano yung nakasanayan po natin na gawin. Okay, doon po nakikreate. Kailangan din i-therapy pala yun. Okay, then anxiety, yung hindi mapalagay. Depression, marami po na pag-aralan po natin, mga uri ng depression ng nakaraan, talalakay natin. Yung emotional difficulties, okay, yan din po na dapat natin tulungan about the family problems or the close one to you na yun na nagbibigay ng problema ay nakakapagdulot din po yan pala ng isang kailangan din po pala ng therapist. Yung stress, yung trauma, at yung mga work-related problems like for example sa office, sa kumbaga kung saan ng isa or yung bata or yung family na neglect, na inaiwanan or naapektuhan din po kaya pala ay kailangan din po ng therapy. Okay? So ano po yung magiging benepisyo ng isang holistic therapy? Okay, ang holistic therapy po ay isang approach po siya para sa buong katawan natin na ina-address. Unang-una po ang ating mental, okay? Pag-iisip. Pangalawa po yung ating physical, yung buong body natin. At ang pangatlo po ay ang spiritual. So, yun po pala ang dapat i-address kapag ang isa ay kailangan ng i-therapy. Okay? Dahil yung mga bagay na yon ay napakahirap i-address once na ang isang tao, okay, ay nagkakaroon ng ganitong problema. Okay? Then, marami po ang technique at mga strategy, okay, na practical din po at kailangan i-perform, okay, na naka-session siya. Hindi naman po kasi makukuha ng isang kung ano lang to therapy, kundi merong mga series of session na kinoconduct din ang ating mga kumbaga doctors o psychologists para with that unti-unting matanggal yung nararamdaman na ganong bagay sa ating sa katawan, okay? At kailangan ang very implementing tactic, kailangan pa yung deep breathing. Kailangan din po pala ay kailangan na talagang magkaroon tayo, exercise natin yung deep breathing, especially in the morning. Okay? In the morning, dahil yung paggising pa lang sa umaga, okay, di ba yung mag-uunat pa tayo, at kailangan ma-exercise because it is stimulate para ang ating heart ay mag-function. Kailangan po dahil sa deep breathing, yung oxygen na papasok at yung circulation ng ating blood sa katawan dahil deep breathing ka, yung kumbaga yung heart mo ay magpapump siya. And the pumping of ng heart ay magdi-distribute po siya ng blood, white and red, at tawag doon yung oxygen sa buong nating katawan. Kung kaya malakas po ang katawan natin kapag nag-ini-exercise po natin ang deep breathing. Isa din po kapag nagme-meditate, sometimes napapahinga yung ating mind, ang ating body, dahil like the yoga,
tinuturuan din pa tayo na isip ba na kumbaga magkaroon ng kapahingahan. Lalo't ang spiritual well-being, kailangan din po natin itong kumbaga reading the Bible, reading books, about watching TV, parang ano din pala yan siya, about God, okay, about something na tinuturuan din po tayo pala na mag-seek tayo, lalo't ngayon mag-Holy Week na po, okay, so tinuturuan po tayo na we need to seek God para, let's say, whatever problems or whatever encounter na meron tayo sa ating pang-araw-araw na buhay ay ma-overcome po natin yon, diba po? So, kailangan po talaga na magkaroon din po tayo ng mga ganong bagay na therapy. Okay? But sa article po noong 2017, sinasuggest po na ang holistic approach po sa physical, mental, and spiritual ay talagang napakahalaga. Marami na pong even in the science, mga researchers ay talaga pong mga articles na mga sinulat about with that. Talagang parang kumbaga ang life natin ay umiikot din sa mga bagay na ito. At they found out na kailangan number one talagang sa isang tao, lalo't hectic, very busy, wala ng time, okay, sa kanyang sarili, personal, ay nakaka-produce ng anxiety, ng stress, depression, at especially kapag ang isa ay nakaka-experience ng walang-wala, di ba po? Eh, minsan, naaapektuhan po. Ayan. Sabi niya, walang-wala ako, mare, walang-wala ako, pare, ganyan, diba? So, it affect also with that sa pag-iisip ng isa. At kung medyo mahina-hina ang kanyang spiritual, okay, ay natutusto siyang gumawa ng hindi magandang bagay. Okay, dala ng pagkakulangan na yon. So, kailangan po, meron tayong guide, okay, with that, at tumingin tayo sa marunong na maggamot, okay, mga doctors, mga psychologists, okay, na kumbaga mag-refer din po tayo sa kanila. Especially isa pong bagay na naapektuhan ng isang therapist or isang may problema sa mental, yung hindi siya makatulog. Okay? Yung kailangan hindi siya nakakatulog, kaya dapat sa pagtulog na lang po ay yung number one, kasi ang pagtulog ay siyang sense, deep breathing and good enough sleep ay isang bagay na makakapag-improve ng ating body, especially when it comes sa mga metabolism, na-i-improve yung ating pag-relax, okay? Madi-decrease po yung ating stress, yung ating mood, because of we have enough good sleep. Kung kaya ang deep breathing, good sleep, they are the one source para ma-reduce lahat yung level ng ating stress. At nagpo-promote po sila na benefit talaga for both physical and mental health. So, sabi nga, ano yung things to be considered? Yan. Kailangan mayroon tayo i-consider din pala. Deal tayo sa mga nakakaalam na mga bagay na iyon at harapin natin ang totoong conflict kung ang isang tao ay talagang may problema na sa mental. Kailangan na siyang i-therapy. Kaya wag naman po natin dalhin agad sa kung saan, lalo't doon sa loob ng manda. Diba? Kailangan po natin may proseso with that. Kailangan po natin unti-unting tanggapin. Let's face the problem po. Huwag po natin biglang hahayaan o itutulak natin ang mga taong may ganitong problema. Kaya idaan natin sa therapy. Kailangan po i-treat natin first hand yung mind kung paano ma-overcome with that. At paano maumpisahan yun, kailangan po ay find a therapist. Yun na sinasuggest ko. May mga online po na mga therapists, okay, or sa kakilala na pwede natin samahan sila. Or meron din pong i-incorporate na holistic
technique, especially kung halimbawa ang isa, hindi lang isa ang gawin ng corporate. Isang family kayo na tipo ba ng nagkakasiyahan lang, parang hindi naman medyo halata na na kumbaga may problema talagang na-emphasize ang isang member of the family. Kumbaga corporate na isama natin, i-include po natin sila, number one, sa clinical psychologist or sa marriage or sa family therapist na mag-consider na lahat po, kasi doon i-interviewin, i-aayusin ano yung problem, ano yung na-create, from the root to the causes hanggang sa administering of how to handle yung isa. Kasi pag mag-isa lang po, mapipil niya naman. Diba? Malungkot siya in everything. Pwedeng negative ang dating sa isang tao yun. At during the first session, i-evaluate po yun, okay? At kung ano yung current state po niya. At yung function niya sa work towards, kumbaga paano siya mag-interact within the family or sa environment niya. Okay? Sa society, okay? Kailangan po i-address yun, then i-develop po yun. Magkaroon ng development hanggang sa i-treat po yun. Flexible naman po ang mga therapists or psychologists na mag-handle to kasi pinag-aralan po nila at they are doctors, sometimes doctorate, master's degree, dahil sila po ang dapat nating kumbaga hingan ng basihan about with that. At syempre, dahil dadaan po tayo sa ganung proseso, tignan po din natin yung person concerned kung ano po ang maitutulong din ng taong yun. So, yan po. Natapos po ang ating holistics therapist. So, next po na ating tatalakayin about psychotherapy. Yan. Sa psychotherapy, ano ba yung mga different kinds of psychotherapy? Pag-isapan po natin. At yung mga iba-iba pa po mga therapy na sinasabi. Ang dami palang therapy. Akala ko, massage therapy lang. Yung pala, napakarami pong therapy na title na iba-ibang klase. At ina-address po talaga. Hindi lang kasi napag-usapan natin puro pagkain, puro fruits, puro veggies and everything. But hindi natin napag-aaralan about the mental. Diba? Mental, physical, and health. So, dumako na po tayo sa next topic natin. At, so, ang susunod po ay ang pangkabuhayan naman. So, stop lang po muna tayo sa ating second round. Pause lang po tayo ng ating station ID. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Okay, shout out lang po muna tayo kay Tata Ben. Good afternoon, Ma'am Mercy. Okay, how are you, Tata Ben? Kikinig ka. Okay, this afternoon. At sa lahat po ng mga viewers natin, patuloy lang po kayo sumunod sa atin. Simple pero rock. So, atin po nga, i-add lang muna natin yung ating coffee. Ito po. Napag-usapan po natin yung mental therapy, di ba? Ito po napakaganda sa isip kasi it balance the hormones, okay? Binabalance po niya yung hormones ng isang gumagamit ng Blueberry Health Coffee. Yan, napakaganda po yung ating mga nerves, yung ating mga pancreas, yung ating blood circulation, yung ating pag-iisip, yung ating mga urine ay talaga po naman maganda ito sa hirap na urine yan. Maganda po ang ating coffee at wala po siya hindi po siya nakakapag-nervyos.
kumbaga, at napagsarap po ng tulog kapag ininom po natin ang Blueberry Extreme Coffee Plus. Yan. So next po, ang ating talakayan ay sa pangkabuhayan naman. Zile zile, zile zile yo alergal. Okay. Ang ating meron nagre-refer sa second floor. So, pagpasensya na lang po. Yung medyo nadidinig na na pokpok. Okay? So, ito po. Ang ating topic po ay tips for handling online payment for freelance worker. Yan. Usong-uso po ngayon. Kasi po, digital na po tayo ngayon. At with this, ina-adapt na rin po namin talaga sa office dito ang online payment freelancers workers. Parang kahit naka-office kami, parang freelancers din po kami. Dahil dito ay talagang napapabilis ang ating proseso when it comes sa payments method ng mga online. Yan. Dahil po cashless at the same time yung pag-invoicing po natin at kakausap sa mga client ay napakahalaga as a freelance. Now, though with here, kasi po, kung ikaw naman po ay nandyan lang sa bahay, work from home, okay? So, this is the typical tips for handling an online payment for freelance worker. Okay, dahil kung ikaw po ay isang flexible na tao, dito po ay no boss, no office, no fixed schedule kasi ikaw ang may hawak ng iyong oras. Okay? Pero marami pong challenges na commonly na-experience po natin as a freelance worker. Kasi we are dealing online payments. Okay? So, kasi po, dahil sa naranasan nating pandemic at lockdown, kung kaya't ang digital, kumbaga system po ngayon ng mga online ay ang sistema po ng mga payments or transaction po ay dinadaan na through online. Okay? So, someone does not, kumbaga, kontrata, mag-work po siya, kailangan po niya na, dahil slow, but na-overcome niya po yung new normal, dahil sa new normal, na-overcome po ng isa when it comes sa payment po at yung mga bagay, ano ang gagawin niya. Okay, for the start po, sa isang freelancing career, okay, you have to do lots of trouble at the beginning. Siyempre, umpisa pa lang, marami kang experience, but little by little, maiintindihan mo at magiging detalyado ka rin. Dahil with this, matutulungan po natin mapabilis ang ating cash flow. We learn a lot about cash flow, di ba? Mga nakaraan natin dahil nagkaroon ng pandemic, so ang iba po ay nagkaroon ng sistema na magkaroon sila ng self-employed. Okay? Hindi na po sila self-employed, meaning hindi na sila nag-o-office, kundi they are working at home, so naging freelancer po sila. At yung sinasabi nating kabuhayan, online payment po, nakapokus sila sa online kasi digital na tayo. So, dahil dito, nare-reduce po yung friction of dealing everything of how the payment are related, di ba? Yung from the negotiating stage, pag negotiate po sa client, at yung invoicing, paano po gagawin, at yung handling ng payment hanggang sa delivery po iyon. So, gaan po dahil sa sistemang ito. At number one, yung kailangan po ay yung i-eliminate yung payment ng concern natin sa client, diba? Nababawasan yung mga question on the day, week, or sometime even month po na kailangan na garantihin na mabayaran ng lahat dahil 'di ba kung hindi mabayaran ng isa at naka-lockdown or bawal pumasok or pumunta, 'di ba? Talagang sa isang freelance ay parang worst nightmare sa kanya na ang hirap kumolekta ng mga bayarin, 'di ba?
Kaya na, kung ikaw ay trading business, ang hirap pong kumulekta nowadays dahil sa na-experience po natin ang mga irregularities when it comes to finances nowadays, talaga naman mahirap po. So the best way to avoid this chasing or habol of that payment, kailangan po magkaroon tayo ng number one, yung kontrata. So, pag we enter into transaction or negotiation, see to it na merong kontrata tayo, okay? Na ipipresent doon sa ating kliyente. At of course, with that, sa kontrata, naka-specified yung terms of payments, yung mode of payments, yung due of payments, especially the total. Huwag kalimutan yung total. At yung services na ipinaloob mo doon sa iyong kontrata. At of course, nag-agree kayo both parties with the witnesses kung papaano yung scope of work, kung papaano din niya i-demand mo sa kliyente, okay, yung scope of work na inyong inyong pinagkasunduan right away. At kailangan din doon yung mga terms and condition kung papaano, okay, sa kontrata, ilalagay ninyo yung inyong blueprint of your transaction na talagang nandoon naka-specified. Kasi kung wala pong written agreement, for instance, ay talaga naman pong napakahirap kumolekta sa ating kliyente. Okay, marami pong freelancer na mga platforms ngayon sa internet like the Fiverr, Fiverr, okay, tapos yung freelance.com, sila po yung mga platform ngayon when it comes sa freelancing, sa mode of payments, yan, ginagamit na po ito na nakararami ngayon. So, nakakatulong din po yung alamin natin, pag-aralan po natin lahat yung mga platform na yan sa digital, okay, sa internet, kung papaano ba ay magamit po ito ang kanilang serbisyo. Of course, there is a minimal kumbaga services fee, but not too much. Okay, hindi naman po masyado. Or sometimes there is a platforms, mga apps na naglabasan ngayon na konting payment or sometimes free. Okay, just share mo lang sa survey or anything, makakatulong sila dahil kasi the more na user, the more na profitable sa isang platform yon, sa isang website na gumagawa ng ganon. So, with that, tapos, for example, meron kang isang malaking big project, okay? Tapos, nire-required ka na maraming kumbaga several weeks, days, or months na igagawin mo, continuous yung collection mo, yung miles of your payments, dapat naka-detailed yun. So, with that, kailangan din may platform ka ng ganon, dahil at the end of the day, at the end of the project, kailangan makita mo yung percentage mo, ilagay mo sa client mo, ito ang certain pico in a percentage basis kasi continuous ang inyong kolektahan, di ba? So, with that, kailangan po ay yung cost ng iyong project ay naka-detail din po doon. At usually, kapag meron naman pong kliyente, kaya na pumapayag naman na not on weekly, monthly, or what, kundi sa big volume of the project cost. Halimbawa, ang project cost nyo sa collection ng kanyang platform na inisuggest mo sa kanya, halimbawa ay nasa 50,000. Okay, sir, this is my project cost, ito, blah, 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 and everything. And you have to pay initial as my service, okay, 50% front money. Okay? Ang front money po, hindi naman po dapat yung kukunin nyo agad na wala pa naman kayong ipinakitang resulta ng inyong trabaho. Kailangan po
ay give and take. Kumbaga, ipakita mo muna yung klase ng serbisyo mo bago mo makolektahan ng isang client. At yung balanse po na kalahati, 50%, is kapag complete na talaga yung iyong project. Sabihin mo na lang na kailangan po may money na 50% because this are the thing that I'm going to do. Ito po yung inyong invoice, ito po yung ganitong services na inire-render ko. Kasi, kung waga sa isang client, kung ikaw ay transparent, okay, nalalaman nyo ng kliyente na kung gaano ka ka-sincere sa iyong trabaho. Kung kaya't madali din sa isang kliyente na ikaw ay bayaran on a terms basis. Okay? Wala naman pong cash when it comes sa online. Not unless bumili ka on a certain platform like Lazada or Shopee, talagang kasi-kasi yun. Okay? But when you render a service, especially in trading, okay, lalot on meron kang certain percentage or sometimes yung sa construction, diba? Pwede mo silang i-bill with that. Okay? So, meron din, kailangan it will take a great deal po sa client yon at kailangan din po tayo may skill experience with that of doing the freelancing payment online. Okay? At don't be afraid, huwag po tayo matatakot na makipag-negotiate kasi transparent ka naman eh. Kailangan you can stand with your own principle and kumbaga yung iyong professionalism, okay? At because of you gain so much experience to do the things na ino-offer mo po sa kanya sa services or work, of course, makikita po yun ng client, okay? So, yun po, with that, yung work, kumbaga, yun po, charge the client of how your worth is. Kumbaga, yung professional mo, worthy ka na kumolekta or gumawa ng ganung bagay kasi pinagtiwalaan ka. At yung susunod, yung agree on payment method, yun po, dahil ikaw ay isang freelancer, may payment method ka, you have to do also use the gateway, ibig sabihin yung platform, para maging smooth at kumbaga mabawasan ng mga problema, okay, sa iyong accounts o sa platform na ginagamit mo ay talagang ma-emphasize. It thinks na you can manage the funds in a multiple accounts, okay? Kayang-kaya kasi with that, when you have your own platform, you have your own gateway, you have your own website, and naka-specify, especially sa website mo, kung anong service, anong ginagawa mo, at yung mga client, sino yung mga client na sinervisan mo, with that, isang bagay po yun na nakakapag-uplift ng ating, kumbaga, personality sa ating client. Okay? Tapos yung isa, consideration when choosing your payment gateway, of course. Because, number one po yun, ay talagang napoprotektuhan yung cash flow natin with that. At yun nga, cover fees po, ilagay na rin po natin. Kasi po, like for example, yung Paymaya at PayPal, grabe po, ang user niyan, 300 million. Okay? Kung sa 300 million, 10% ka lang yung nasa 30, grabe, di ba po, user. Talaga naman po, hindi kayo malileft behind, okay, when it comes gamitin yung payment platform or using this in exchange na may rate kayo, in exchange na may services na i-charge mo, talagang napakalaki po ang market, okay, pangkabuhayan talaga. If we're doing this platforms sa mga payment gateways natin. Dahil we can earn so much money, okay, in transacts with the low rates, conversions of rates. Kasi po,
itong dalawang to na nasa 300 million user na po ay talagang kumbaga, ang singilan lang nila sometimes is 10 pesos or 15 pesos, di ba? No, napakababa po. Of course, meron naman iba na gumagamit ng mga bank transfer. Okay? Pwede rin naman ang bank transfer, but sa bangko din ay nire-recommend natin dahil safe yun, may insurance yun, at isa din siyang pinagkakatiwalaan dahil popular siya sa mga client natin para at you can transact to the bank kung papaano magiging legit ang isang transaction. Kaya maganda din po ang sa bangko gamitin. Though there is a cost of service charge, medyo malaki lang ang kanilang service charge. But kung milyones naman ang talagang kinokolekta natin on a monthly or daily or weekly, talagang maganda po na gawin din talaga sa bangko. Para kasi meron siyang BSP, kumbaga, and naka-insured siya, Bangko Sentral. Okay? Now, yung isa naman ay yung create multiple invoice template. Isa pa po, kasi po, digital na po tayo ngayon. So, we should use the apps. Apps, di ba? Mga apps po sa computer or sa cellphone natin. Meron na pong facilities ngayon, ang mga platforms na you can make invoicing. Okay, with that, simple lang siya, customized din siya, that you can learn. Pag-aralan po natin paano po gumawa, okay, ng simpleng invoice. Kasi kailangan po yun when it comes sa online natin. Okay, kasi sa online po ay talaga naman ay, kumbaga, dahil napapanahon sa invoicing facilities, sa online, kailangan din natin talagang matuto. 'Di ba? Kasi, meron din po siyang mga charges on a different rate, but talagang hindi naman po talagang sagadan. Kumbaga, manageable po yung kanilang, fees with that in a long run. Para din nakakatulong din po sa atin since we are freelancer workers, okay, online. At isa pa po, nakaka-reduce po siya ng payment sa processing issue. Kasi po, kapag ang isa ay nagtrabaho at you get interested with that, magiging global po ang ating kliyente. Ang sarap nun. Di ba po? Imagine mo, hindi ka lang sa Pilipinas, but global ang client mo kasi nilagay mo sa website mo, nilagay mo sa platform mo, at kung paano yung iyong process ng bank of payment, tapos nakakarating po yun kasi website po ang siyang nagsasalita sa ating negosyo. Yan. Kaya with that, kailangan po ang ating mga payment, ayusin natin ang ating invoices, ang ating platforms, ang ating mga sistema, okay, sa pagtatrabaho, at pag-aralan din po talaga natin kung paano maging techie. Yan. Kailangan po kasi talagang maging techie na tayo. Hindi po tayo aasa, di ba? Kailangan unti-unti mag-switch na po tayo dahil hindi na po tayo babalik sa dating nakagawian. Ngayon po, talaga grabe na po ang usage sa internet at yung kumbaga makabagong sistema. Puro na po ngayon ay cashless, okay? O paperless yan. Kaya po dapat sumabay po tayo kung ano po ang uso sa kapanahunan. Okay? At isa pa rin po ay kailangan, wag din po natin kailangan na gumamit din ng credit card. Okay? Ang credit card ay isang bagay o isang tools na nakakatulong sa negosyo. But we should not use that for on consumptions of personal na alam natin walang balik. Kumbaga, tayo ang naiisahan ni credit card. Gawin natin si credit card ang mang-iisa tayo sa kanya. Sabihin, dahil napapakinabangan mo when it comes sa online payout. Like, for example, magagamit mo siya sa online payment, okay, using in forms of your kabuhayan sa iyong negosyo. Wag naman po na gamitin natin too much sa personal na alam natin na hindi naman babalik. Okay? Kasi po dahil sa digital na rin po tayo ngayon,
modern system. So with that, nakakatulong po ang credit card if we kumbaga equip natin o knowledgeable tayo. We learn so much with that na paano ba siya gamitin in a profitable way, not for the expenses way, diba? So yun ang kailangan po natin kasi po with that, natutulungan po tayo on how our partner to be tie up since sabi ko nga ay global ang ating business, okay, magiging global or naging global, kailangan po natin pag-aralan kasi po lahat po talaga largest bank. Marami po ngayon kumikita. Sabi nga nila ang iba ay kumikita sa Bitcoin, Ethereum or other cryptocurrency. Totoo po yan na ang iba mayaman na nga lalo pang tumataas yung kanilang network because they are doing so much global po ang kanila. But they are not engaged at once. They have to learn first. Pag-aralan po, educate, familiar themselves po bago gamitin ang mga bagay na yon na siyang uso which is nakakatulong din po sa kabuhayan ng ibang lalong yumayaman. Okay? So, with that, at ito po nga, sabi nga, ang client does not pay an invoice. Paano naman po yung mga kliyente na hindi nagbayad na ng invoice? Okay? Of course, nasa pamamaraan din po natin yan. From the very beginning, kumbaga ECI natin. I-profiling natin ang ating kliyente. At kumbaga maging transparent tayo with that. Do's and don't, naka-declare dapat. At yung sistema, nandun, kontrata and everything, paano i-facilitate ang services natin. Kailangan pong at wag naman po din tayo ng bigyan din po natin ng client benefit of the doubt. But see to it na hanggang yung mga ganun unpaid invoices o unpaid accounts, bigyan lang po natin sila ng 2 to 3 days update. Tapos meron po tayong mga notes or mga invoice na or sistema na may kumbaga polite ang dating na sisingilin natin in a politely manner. Wag naman yung kasi sometimes instead na makakasingil tayo dahil nagalit sa atin at hindi maganda yung nangyari, ang ay hindi na lang magbabayad yun. So, wag tayong na kumbaga matakot na send tayo send ng maraming notice with that until 1 month or mga ilang weeks lang. Okay? Kasi yun yung sistema mo But kung talagang hindi na siya magbayad, kasi totoo, sabi nga natin, diba, ang pagtatrabaho ay may risk din, especially online, may risk din yan. Doon na lang tayo, at saka tayo mag-act ng legal action kapag na-prove natin na ang isa ay hindi marunong magbayad. Yan. Pero see to it, kasi kailangan mo i-profile ang client since global yan at tignan din natin yung kaya nga sinasabi kong profiling kasi kailangan natin na tignan yung kumbaga reviews ng ating client kung anong klase. Okay? Tapos, may method din po yan to deal of non-paying client. Kailangan i-report nyo, kailangan bigyan siya ng leave review, kailangan din po natin na simply instruction how to pay in a polite manner. Okay? Tapos, with that, baka naman kasi sometimes meron tayong mga pagkakamali, mga minimize error, dapat din po natin, eliminate natin yon na wala din error sa atin kapag nag-deliver na po tayo ng ating mga invoice at yung mga frequent mistake natin ay wag nating gawing palagian, kundi history lang, kumbaga wag parate kasi mahirap din po na malaman na parati tayong nagkakamali sa ating kliyente. At of course, yung automate, sabi ko nga, kaya tayo nag-automate dahil napag-aaralan natin ang lahat ng mga bagay paunti-unti. Now, kung na-practice na at alam na natin ng lahat yun, we can manage our online payment. Kaya hindi na po mahirap iyon dahil overwhelmed na po tayo sa na-educate tayo at yung work naman, yung ating communication, yung ating
naprotektahan na po natin yung ating cash flow. So, napakaganda po isipin na may ganong klase tayong negosyo na nasa panahon. Okay? So, next topic po natin ay Monday. Okay? So, sa Monday po ay pag-uusapan po natin sa pangkalusugan ay tungkol naman po sa about kinds of therapies na kailangan ituon natin, at ang sa pangkabuhayan po ay to be continued with the digital platform ng iba pang mga pangkabuhayang sistema at procedure at mga benepisyo na makukuha natin dahil nakapokus po tayo ngayon sa makabagong pagninegosyo. Okay? So, nagpapaalam na po ako ngayong hapon dahil it's already 4:56 at marami pong salamat uli sa inyong pakikinig, at sa susunod at yung mga nakaraan po, i-playback nyo lang po. Ayan, makikita nyo po ang ating lingkod na marami na po tayong nasa talakay. Maraming salamat po. At sa pakikinig nyo ng 1 oras ay napakaganda po para sa ating talakayan ang kabuhayan at kalusugan. Maraming salamat po. God bless all. Happy weekend. Good Friday na po ulit. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon.